po malamig na ganyan, bihira po tayong pawisan. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Bago ko po pasimulan at bubuksan ko po ang binahagi ng Ama sa akin na pagninilayan po natin, ilagay na po natin yung ating mga sarili sa bawat luluklukan po ng ating katawan upang damhin po natin ang presensya ng Panginoon at sa bawat nagbabahagi po sa harapang ito, mataman po tayong makinig, isabuhay at isapuso po natin ang bawat niluluwal ng ating mga kapatid sapagkat kung hindi po nananahan sa kanila ang banal na Espiritu, hindi po nila mailuluwal ang mga salitang iyon. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, ang ating pong pagsasalu-saluhan sa umagang ito ay ang temang paglingap. Paano mo nararamdaman ang paglingap ng Diyos sa bawat araw? Naintindihan po? Malinaw po? Ngayon po, bibigay ko po sa inyo ang una pong magbabahagi para po bigyan po kayo nila ng malawak at malalim pa po na ano nga po ba ang paglingap. Tinatawagan ko po sa harapang ito upang magbahagi sa inyo. Palakpakan po natin si Nanay Mirna. Muli po, dakilang Ama, ang at pasasalamat po at pinapasalamat kayo sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig na walang hanggan, at sa walang hanggang paglingap mo sa aming mga anak mo. Kaya po, muli sa araw na ito, niloob mong muli kami matipon at muling magkasama-sama na patuloy na may pahiram kang buhay. Salamat po, Ama, muli po. Maghari ang kalooban mo sa pagtindig kong ito sa harapan. Salamat po, Ama. Buhay po ang Diyos. Mapagpalang umaga pong muli sa ating lahat. Kumusta po kayo mga minamahal kong mga kapatid? Kumusta po? Mabuti po. Sadyang kung dadamhin po natin ang paglingap ng Diyos. Paglingap, ano po anak? Paglingap. Sa bawat kislot ng ating mga damdamin, sa bawat galaw ng ating mga kaisipan, paghakbang ng ating mga paa, lahat ng partes ng katawan, mararamdaman natin ang paglingap ng Diyos. Amen po ba? Sa paanong paraan? Sabi ko, patuloy akong nililingap ng Panginoon. Subalit kung magkaminsan, pag naghari yung katauhan, nahuli pa ako sa pagsigaw na buhay siya. Samantalang dati, damandam ako pag nililingap niya ako na magsasalita pa ang kapatid na Pilare, nagsusumigaw na ako. Subalit nang dahil nga damandam ako ang paglingap niya, hindi maaaring makaligtaan ko ipagsigawan kong buhay siya. Amen po ba? Paglingap. Kaya rami nating maaaring ipakahulugan sa salitang paglingap. Sa ganang aking sarili, yung literal na paglingap po, paglingap bilang tao. Kung sa ganang bilang katauhan ko po, bilang pag-aatas ng Panginoon, marami po akong mga bagay na nililingap. Isa na po yung aking mga alaga na ipinagkaloob ng Panginoon. Sadyang katotohanan po na bilang isang ina na hindi nagkaanak, malinaw po ba na naging ina ng tahanan, may kabiyak ng puso, walang anak na lumuwal sa akin sinapupunan. Subalit, napakabuti ng Diyos. Ganito niya, sa kaparaan ng ganito niya ako nililingap. Kung paano ako makakaranas ng lahat ng bagay. Kung paano ang lumingap sa mga anak. May alaga po akong 3.
At hindi po lingid siguro sa ibang magulang na ang mga bata ngayon ay may kanya-kanyang estado ng pagkaisipan at pag-uugali. Tama ba, anak na Marlene? Tamang naranasan kong mag-alaga ng mga kapatid. Siyam po kaming magkakapatid bilang panganay. Subalit, kakaiba po ngayon. At sabi ko nga po sa sarili ko, kung maghahari ang pagkatao ko, hindi ko sila kayang lingapin. Sa 3 batang lalaki, hindi mo po kayang lingapin, lalo't wala kang karanasan doon sa kaukulang pag-aalaga ng mga anak. Ano po? Subalit nang dahil nandiyan ang Diyos, na kapag yung paglingap ng Diyos ay ini-adapt ko sa aking sarili, walang hindi ako magagawa. Walang hindi ako mapagtatagumpayan doon sa paglingap na nasa kong makamtan, na nasa kong maipagkaloob sa aking mga minamahal. Kuminsan po kasi, bilang tao, pag naghanap po tayo ng paglingap sa ating kapwa o sa ating mga mahal sa buhay at hindi yaon natugunan, nagkakasala po tayo. Amen po ba? Tama ba, anak? Nagkakasala tayo. Hinahanap natin yung mahalin tayo ng kapwa. Minsan, sa halip na mahalin ka, nasasakitan ka pa. Kuminsan, basta po, iyan ay mga kaparaanan. Subalit, napakabuti ng Panginoon na nang dahil doon sa paglingap sa atin ng Diyos, na patuloy ipinadarama sa atin, kung yun ay tatanggapin ko sa puso ko, pananahanin ko sa aking puso, anong hindi ko makakayang gawing paglingap? At kapag naghanap ka ng paglingap sa iyong mga minamahal o kapwa, masasaktan ka kung hindi mabigyan katugunan ito. Kaya sabi ko nga po, naniniwala po ako na kapag ang pinanahan natin sa ating damdamin ay kung paano kumilos ang Diyos, kung paano niya tayo nililingap sa bawat araw. Dito po, sa bawat araw, bawat isa sa atin, halos siguro iisa lang ang ating tinutupad na kung paano tayo nagdudumali sa pagtungo sa dakong ito, sapagkat daman-daman natin yung paglingap ng Diyos. Paano ba tayo nililingap ng Diyos? Ako po, sa sarili ko, daman-dama ko yung nililingap niya ako dun sa kaparaan ng araw-araw. Kahit na ano pa yung pagsubok mo sa tahanan, na kung minsan, para bang gusto mong manghina, gusto mong mahiga, parang ayaw mong tumungo. Subalit kapag naramdaman mo yung paglingap ng Diyos, nandiyan yung nagdudumali yung katawan mo. Gusto mong makatungo sa dakong ito kasi dito mararamdaman mo yung paglingap ng Diyos. Simula pa lamang sa pagluwal ng, ito po, itong kaganapan na ito, isang paglingap ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Doon sa mga kapatid natin na tinatawag sa harapan, yung may lakas ng kalooban na magbahagi ng mga hiwagang ipinagaganap ng Diyos sa bawat buhay. Paglingap, nililingap yung ating mga damdamin, yung ating mga kalooban. Umalis ka ba ng tahanan, hinang-hina ka? O, pag narinig mo si kapatid na Irene, si kapatid na Marlene, nagbahagi, narinig mo yung kanilang, kung paano sila nagsusumikap dahil nararamdaman nila yung paglingap, lalakas ang loob mo, hindi pala ako kailangan malugmok. Sa pagbabahaginan, isa na po itong paglingap ng Diyos sa damdamin natin. Lalo't higit, pagluwal ng katauhan ng mahal na apo, na puspos ng banal na espiritu sa kanyang katauhan. Mararamdaman na po natin yung paglingap sa ating mga damdamin. Kung saan tayo mahina, doon tayo lilingapin ng Diyos, palalakasin tayo. Kung saan parang gusto na nating sumuko, doon tayo lilingapin. Sabi ko nga po, naririnig ko yan sa mahal na apo. Napakasarap talaga na ang maramdaman mo sa tuwin ay ang paglingap ng Diyos. Minsan nga, narinig ko ang mahal na apo, nagbahagi. Kung alam nga lang daw niya na siya ay magiging lingkod ng Diyos, baka hindi na siya nag-asawa. Ano po? Subalit, mahal siya ng Diyos dahil nag-asawa siya, wala siyang isang ovaryo, nag-aanak siya ng 4 dahil nilingap siya ng Diyos.
Eh di lalo na po ako, maaaring masabi ko yun na kung alam ko lamang po na hindi kami magkakaanak ng kabiyak ng puso, eh kawawa na may kabiyak ng puso ko, di po ba? Kasi wala naman siyang diferensya. Ito po isang pagpapakatotoong paghahayag na kung alam mo nga lamang na kukunin ka ng Diyos para maglingkod sa Kanya, lilingapin ka niya at lilingapin mo rin yung mga kagustuhan ng Diyos para sa'yo. Eh di sinsana'y hindi ka na nag-asawa. Subalit, ang plano ng Diyos, ang plano ng tao ay di plano ng Diyos. Sabi ko nga, marahil niloob ng Ama na pinagsama kayo upang kapwa kayo lingapin ng Diyos at makapaglingkod. Kaya wala pong lumbay, kundi ang hinihiling ko lang sa sarili ko kung paano pinag-atasan ako ng Panginoon dun sa mga dapat kong lingapin ay patuloy kong magampanan, maisadsad hanggang sa wakas kung hanggang kailan na kailangan sila'y lingapin. Na mapunla sa puso ko yung tunay at katotohanang paglingap. Kasi po, mga kapatid, naniniwala ako sa pagpapakatotoo, lalo sa ganitong kaukulan, yun yung nakapagpapalaya. Lalo ako, may konting karamdaman. Huwag po kayong mag-alala. Damandama ko po yung panalangin ninyo. Unti-unti na pong dinudurog ng Ama. Salamat, mga kapatid. Na damandama ko yon na sa kalooban ng Diyos, kapag siya talaga yung tinanggap natin, yung paglingap niya yung naramdaman natin, walang hindi tayo maisasadsad. Marahil, hindi ganon kainam o kaganda ang pangungusap na binitiwan ko sa inyong harapan, subalit siguro kahit papaano nakapulot kayo ng aral na ang hanapin nating lingap ay ang paglingap ng Diyos. Kapag hinanap natin ang paglingap ng Diyos, hindi tayo masasakitan, hindi tayo malulumbay, hindi tayo maghahanap. Kasi ang Diyos, ibang klaseng lumingap ang Diyos. Ang Diyos, punong-puno na tayo ng kasalanan, punong-puno na tayo ng pagkukulang, pero hanggang nagkukulang tayo, patuloy tayong nililingap. Amen po ba, mga kapatid? Subalit minsan, ang tao may kahinaan, kamukha ko. Kapag napupuno ako, parang hindi ko na kayang dingapin yung mga alaga ko. Patawad po, nagpapakatotoo lang. Subalit ano yung sandata ko? Yung paglingap ng Diyos na ipinadama sa akin. Punong-puno ako ng pagsisisi pagkatapos kong magkasala. Eh paano kung di ako nilingap ng Diyos? Bibigay ako at susuko. Amen po ba? Kaya purihin at dakilain ng ating Panginoon. Sa temang ito, marahil mayroong higit na mainam magbigay kalawakan na tatawagin ng Ama maya-maya sa inyong harapan. Subalit, naniniwala ako sa karampot kong ibinahagi, kahit papaano ay naunawaan din naman ninyo kung ano yung paglingap na sa paglingap ng Diyos, sa paglingap ng tao ay malaki ang pagkakaiba. Kaya po, naniniwala ako na kapag sa puso natin ay tinanggap natin ang kalooban ng Diyos, sa tuwin ay damhin natin na may magagawa siya sa atin, walang hindi tayo kayang gawin. Kaya muli po, nais kong awitin ang awiting ito. I believe, naniniwala at nagtitiwala ako na ang Diyos ay may magagawa at kakaiba ang paglingap ng Diyos kapag ating naramdaman, tayo'y masisiyahan, magagalak na lubusan. Salamat po. I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe. Yes, I believe
I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why I believe. I believe for every drop of rain that falls, of flower grows. I believe that somewhere in the darkest night a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. I believe, yes, I believe. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cries, or touch a leaf, or see the skies, then I know why I believe. Every time I hear a newborn baby cries, or touch a leaf, or see the skies, then I know Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Maraming salamat po, Nanay. Kung paano po kayo lumilingap, nililingap din po kayo ng Panginoon. At sabi nga po ng Banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo, hindi daw po bababa ang Diyos para siya po'y lumingap sa atin. Gagamit daw po siya ng kapwa natin upang tayo lingapin. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, ang isusunod ko pong tatawagin sa harapang ito upang magbahagi. Udyok po sa puso ko po na tawagin siya. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na si J.R. Cao. Maraming salamat po. Isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po talaga ang Diyos. Magandang tema po sapagkat tayo pong lahat may paglingap ang Ama. Subalit tayo po ang makakadaman, makakapagpahayag kung paano tayo nililingap. Kagaya ko po, doon po sa tema na yon, yung pong paglingap sa akin ng Panginoon, masasabi ko na doon sa mga bagay na kapag ka ako'y nagugulumihanan, kapag ka ako'y nagkakaroon ng mga bagay na takot, pinapatag ako ng Panginoon. Yun po ang isang paglingap ng Ama. Na para sa akin ay talagang masasabi ko po na
sa buhay ng nagsusumakit na makatupad sa panawagan ng Panginoon, maraming pagsubok, maraming pagdadaanan. Subalit sa paglingap nga ng Ama, nahuhulagpusan mo yung mga bagay na kung minsan sa bilang tao daw nagugulumihanan ka. Yun po ang isang panglaban. Yung mga bagay na naririnig mo sa dakong ito, kung paano mo siya nasa buhay, kung paano mo nagagawa sa sarili mo. Sa akin po kasi talagang isang paglingap ng Diyos sa akin yung mga salita niya na kapag ako'y nangihinaan at meron akong mga bagay na parang sa bilang tao imposible pero posible sa Panginoon, yun po ang iniisip ko, yung mga naririnig ko sa mahal na Opo Kunching. Kaya tayo pong lahat, talagang wala po tayong pwedeng gawin sa dakong ito, kundi makinig at magsabuhay, sapagkat yun po ang sandata. Sandata ng pakikipaglaban natin habang tayo binibigyan ng pagkakataong mabuhay ng Panginoon, na habang tayo nakatayo, ito po yung kalakasan natin ay binibigay ng Diyos. Kung tinatanggap lamang po natin, yun po ang pasubali ng Banal na Espiritu na sa bawat tatanggap daw ng bawat salita niya, totoo po. Isa po akong buhay na patotoo na nagagawa ko po sa buhay ko at nagaganap. Nandiyan po ang Ama na bakit nagaganap sa buhay ko yung sa kabila ng wala kang hanap buhay, nakakaraos ka. Sadya nga pong maparaan ng Panginoon, mga kapatid. Yung pong paraan niya, hindi natin alam kung kailan niya ibibigay at ipagaganap. Sa amin po, talagang sa sarili ko, nakikita ko yung pagkilos ng Diyos. Yung paglingap ng Panginoon na sabi nga, pinapangalagaan Kanya, basta't maniwala, magtiwala tayo sa Kanya sa tuwina, talagang buhay na buhay ang Diyos, sapagkat na sa mga kaganapan po, kung pagninilayan natin tayong mga tao, nakikita natin kung paano minsan kalikasan ng kalaban, doon mo maiisip na nandun yung paglingap ng Diyos. Hindi ka nababahala. Hindi ka nababahala sa wala kang hanap buhay, pero hindi ka nagugutom. May mga pangangailangan ka sa hindi mo alam na kaparaanan, bakit biglang may dumarating. Yun po ang isang paglingap ng Diyos na masasabi ko po na talagang magtiwala, maniwala at manalig tayo sa Banal na Espiritu sa dakong ito, sapagkat isa pong katotohanan na lahat po ng tinatawagan at makakarating sa dambanang ito, napakapalad, sapagkat kung tinatanggap lamang po yung salita ng Panginoon, talagang nakakapagbigay buhay. Nakakapagbigay buhay sa bawat isa na nagbibigay lakas yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching. Na lahat nga po ng nagaganap dito sa sanlibutan, lahat ng nagaganap sa bawat isa sa atin, nakikita ng Panginoon. Yun po ang iminimensahe niya na paano ka lalaban, paano mo maibibigay yung marapat para magkaroon ka ng lakas. Kaya napakabuti po ng Panginoon, sapagkat na wala po tayong makikitang kagaya nito na binibigyan tayo ng aral ng harapan sa pamamagitan ng taong kinalugdan, ang mahal na Apo Kunching. Kaya ako nagpupuri at nagpapasalamat sa Ama, sapagkat hanggang ngayon talagang damhin lang natin buhay ang Diyos sa dakong ito. Muli po, magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Buhay po ba ang Diyos? Sabi nga po ng Panginoon, hindi lang daw po sa material na bagay daw po tayo kung lumilingap. Ang sabi ng Diyos, kung ano daw po yung natututunan natin dito, ang mabuting salita ng Diyos na ibinabahagi natin sa ating kapwa natin. Halimbawa po, nakita po tayo ng lugmok na. Gusto na niya pong magpakamatay, yung ganun po. Sa pamamagitan po ng mabuting na nakukuha po natin dito, na binabahagi po ng Panginoon sa ating minamahal na Apo Kunching, yung po sa kaparaanan po nun, malilingap na po natin ang ating kapwa. Buhay po ba ang Diyos? At doon po makakakuha po siya ng panibagong pag-asa sa buhay. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Ngayon naman po, upang tayo po ay
lumalim at lumawak pa po ang ating tema, ibibigay ko naman po sa inyo ang aming Mother of the House. Palakpakan po natin siya. Salamat, Ama. Muli sa araw na ito ay ipinagkaloob mo na maghayag ng kagandahang loob, ng iyong kabutihan, ng iyong pagmamahal, na sa bawat araw ay aking nadarama. At sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching, na sa amin ay ginamit mo upang kami lingapin, hirangin, piliin, upang ikay paglingkuran ng buong katapatan. Nawa po, Ama, ang mga anak mong tinawagan mo sa araw na ito ay ganap kang madama, upang madama din nila ang paglingap mo na wagas at tapat at walang hanggan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Paglingap, napakagandang tema. Sarap nun, ano po? Ang paglingap po kasi ay sa aking pangunawa at sa aking pagninilay, hindi yan pwedeng mabibigyan mo ng tugon sa pamamagitan ng salita. Amen? Halimbawa, lilingapin ko siya pero wala kang ginawa, useless. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya yung paglingap, may sangkap po yan ng pag-ibig. Amen? Sapagkat hindi mo malilingap ang isang tao kung wala kang pagmamahal. Ngayon, pwede rin itong gawin na isang mayabang. Amen po ba yun? Opo, pwede. Para lang magyabang siya, lilingapin niya isang araw, 2 araw, 3 araw hanggang 1 linggo. Subalit pagkatapos nun, wala na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ko po ito nasasambit? Karanasan ko po yun eh. Amen? Karanasan. Sapagkat sabi ko nga, sa bawat araw ng pagbabahagi, napakasarap po yung sa bawat nararanasan mo, ay naihahayag mo kung paano kumikilos ang Diyos. At ako po ay isang produkto ng paglingap ng Diyos. Amen? Opo. Kaya po siguro hanggang sa mga oras na ito, sabi nga ng isang kapatid na alagad, alam mo, ito po hindi pagmamayabang, kayo po makapagsusuri. Sa dami eka ng ginagampanan mo bilang pagkatao at naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka mapapayat ng problema mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, nililingap ako ng Diyos. Amen? Halimbawa, sa loob ng magdamag, 12 hours, 2 oras lang ako matulog. Tapos maagang gumising, maraming ginagawa. Bakit nga ba hindi ako mapapayat? Buhay po ba ang Diyos? Yan po ay paglingap ng Diyos. Sapagkat, kung akin pong hihimayin sa unang buhay, kapag hindi ako makatulog ng ilang oras, masakit na ang ulo ko. Amen? Sa unang buhay. Bakit? Ang iniisip ko bukas, wala na naman akong pera. Bukas, may babayaran akong utang. Sa susunod na araw, paano na naman ako? So, doon lang nauubos. Subalit ngayon po, nang ako po ay nadako sa dakong ito at sa pamagitan ng ating mahal na Apo Kunching na ginamit ng ating Panginoon ay nahirang ako, ay, relax. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat ito po ang sumiksik sa isip ko sa titwina. Paano mo mararamdaman ang paglingap ng ating Panginoon kung ikaw mismong may katawan, ayaw mo? Amen? Paanong ayaw? Halimbawa, may problema ka, ikaw mismo ang magsosolve kung saan-saan ka tutungo. Subalit ang ating Panginoon, andyan lang. Dumulog ka lang, kasama mo siyang magsosolve ng problema mo. Buhay po ba ang Diyos? Isang paglingap. Kaya, nailagay po sa ayos eh. Kaya kapatid na Beng, salamat yung sinabi mo sa akin, nagkatotoo na. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Ama. Tingnan nyo nga po, taon ng bilang. Bago nilingap ng Ama ang aking anak na pagalaki, na pagalaki, na pagalaki. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Bakit? Siyempre po, bilang isang magulang, sabi ko nga, mailalagay ko po para malingap ako ng Diyos at malingap yung pamilya ko. Nakaprenda ako eh. Amen? So, sa pagkaprenda mo, kailangan hindi bumaba yung appraise sa'yo ni God para maraming makinabang. Amen? Sapagkat kung ang paglingap mo sa Diyos ay ibinibigay mo, hindi man 100%, yung 99% na lang, paglingap, sapagkat ang Diyos lang makapagbibigay ng perfectong paglingap. Yun po ay mararamdaman mo rin kung paano ka nililingap ng Diyos mula sa'yo hanggang sa mga minamahal mo. Amen? At doon ay masusuri mo. Minsan, totoo po nagaganap ito, ang mga lingkod ng Diyos, araw-araw nililingap. Oo, sa pangailangan, sa pagkain, sa lahat. Subalit, hindi pagdakakara-karaka yung gusto namin binibigay. Amen?
Buhay po ba ang Diyos? Sige, magnilay po kayo. Kung ang magiging basihan po ng ating Ama ay ang kaukulang maglingkod ka lang, ibibigay niya ang lahat sa'yo, hindi totoo yun. Amen? Hindi totoo. Kami pong mga lingkod, nagbabata eh. Buhay po ba ang Diyos? Bago namin kamtin yung ganap at super ganap na gusto namin na hingin sa Kanya para sa aming mga minamahal, pagbabatahan po namin. Namumuhunan po. Amen po ba yun? Siyempre po, pag naglumingap naman kasi ang ating Panginoon, kapag nasyahan siya sa katapatan mo sa Kanya, hindi lang ikaw makikinabang, lahat kayo, lahat ng minamahal mo sapagkat ayaw Kanyang malumbay. Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa po, ang ating mahal na Apo Kunching, nililingap siya ng Ama, kasama po kami mga alagad. Amen? Sapagkat kung may malulumbay po sa amin, mararamdaman po ng Banal na Espiritu na may nalulumbay sa amin. So pag may nalumbay sa amin, ayaw ng Ama na malumbay ang ating mahal na Apo Kunching, lahat kami pinagagalak. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po. Hindi lang po ang paglingap ng ating Panginoon ay sa isa, para sa lahat. Buhay po ba ang Diyos? Sa material na bagay naman po, pwede mong ligapin ang kapwa mo, subalit hindi mo masasabi na yun ay paglingap na forever. Amen? Halimbawa, nangailangan siya, nilingap mo siya, subalit nung nagkasubukan kayo, ayaw mo na, hindi totoo yun. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Kaya, minsan po, ito po yung lagi nakatala sa isip ko. Natatakot po ako na yung gagawin ko sa kapwa ko, yung gawin sa akin eh. Lalo na pagdating sa paglingap. Dahil naranasan kong hindi ako nilingap eh. Bakit ko ipapadanas sa kapwa ko na hindi ko sila lingapin? Hindi ko ipadadanas. Ang hirap nun eh. Amen? Hindi nila kaya kung ano yung aking pinagdaanan. Kaya nga po ako napunta sa institusyon eh. Walang lumingap sa akin eh. Na kung tutuusin ko, sa pamilya po namin, sa partido po ng aking ama, marami po sa kanilang may kaya. Pero dahil nahiya sila sa nangyari sa akin, hindi ako nalingap. Amen? So walang lumingap. Kaya yun po ang malinaw na malinaw na nilingap ako ng Diyos. Kaya nung nilingap ako ng Diyos, yan po ang dahilan ngayon, kaya gusto ko rin pong lumingap. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kapag lumingap ka, hindi mo iisipin siyang ibang tao. Para mas madali mong ibigay, isipin mo kapatid mo siya. Isipin mo magulang mo siya. Yun po yung itinuro ng Panginoon eh. Kapag inisip mo na ibang tao siya, mahihirapan kang magbigay. Kahit sabihin natin na nakadatal sa'yo, kung kukontrolin ang isip at puso mo, hindi. Hindi mo magagawa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Nakukontrol po yun ng pagkatao, kung mas lamang ang pagkatao. Yung gusto ng Espiritu, nakukontrol ng pagkatao, kung mas lamang ang pagkatao. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat ganito po yan. Kaya ko po ito nasasambit, nagaganap po kasi. Halimbawa, lumingap ka. Yung paglingap mo, totoo. Subalit hindi pa ito mapapaniwalaan ng tao na lumingap ka ng totoo. Ngunit, sa oras na ikaw ang nangailangan, hindi man yung taong nilingap mo ang magbibigay sa'yo, sigurado maipapahatid ng Diyos. At doon mo lang matatanto na ang paglingap mo ay totoo sapagkat sinaklolohan ka ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Sapagkat ang pasubali nga sa tuwi-tuwi na, sambit ito ng mahal na Apo sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, huwag mo maghintay ng anumang kapalit kung anong ginawa mo sa kapwa mo. Subalit, ang ating Ama na nakakita ng lahat ng ginampanan mo, siya naman ang maglalapat doon sa mga taong gagamitin niya sa'yo na higit pa sa ginawa mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya ko po nasasabi yan, naganap po sa akin eh, at nagaganap sa akin hanggang sa kasalukuyan. Opo, hindi ko mga kaano-ano. Kaibigan ko lang sila, kumpare ko sila. Dalawa lang po yan eh, tatlo lang yan. Yan, si kapatid na Pearl, yung kaibigan kong Chinese, at yung kaibigan ko po sa New Zealand. Nawala po yung isa na tumulong sa akin mag-aral, unang anghel po. Subalit ipinalit po dalawa, mas matindi. Ay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, sapagkat doon ko po nakita na hindi ka maaaring maging abuse sa ating Panginoon. Huwag mo siyang abusuhin. Dahil minsan po, sa paglingap, maaari ka rin subukin ng Diyos. Kung yung ibinibigay niya sa'yo ay sa'yo lang. Kailangan i-spread mo yon.
doon sa makagagalak sa Diyos. Amen? Sapagkat kung sa'yo lang at labis, ayaw ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya, mga kapatid, sana po nakuha niyo po ito. Ang paglingap, hindi mo ma-rate sa material na bagay. Mas masarap lumingap ang ating Panginoon kapag nararamdaman mo rin na nililingap mo siya. Amen? Sapagkat, give and take lang po yan. Kung nakikita ng Panginoon na hindi mo siya nililingap at hinahanap mo lang siya o nililingap mo lang siya kapag may kailangan ka sa Kanya, ang hirap pong maghabol. Amen? Opo, ang hirap maghabol. Sapagkat wala kang deposito. So, kailangan may deposito ka muna kung gusto mong maramdaman ang lubos na paglingap ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? At yan po ang, sabi ko nga, na-surprise na naman ako. Sinurprise po ako ng Ama. Speechless po talaga ako. Sabi ko, Ama, kaya mo palang pagsabayin sa isang tudla lang, maibibigay mo ng galak. Yung matagal na hinihintay. At sobrang galak ng puso ko, sapagkat ang galak ng ating mga anak ay higit na galak ng magulang. Amen po ba yon? So kung paano tayo nagagalak ng mga anak, higit na galak ng ating Ama. Amen? Kaya nawa po, marapatin po natin na ang paglingap ay wag lang nating sabihin, kundi gawin po natin. Minsan naman po, may mga kaupulan na maaaring sabihin na, sinasabi lang nila yan. Kailangan magsabi ka rin, sapagkat mahirap hulaan kung anong gusto mo. Buhay ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Halimbawa, may gusto kang lingapin, ayaw naman magsalita kung ano. Kasi minsan nami-misinterpret po kasi yung paglingap. Yung paglingap po na totoo, minsan nami-misinterpret po yun. Yabang lang yan. Sabi lang yan. Ganyan po. Subalit, magsabi po kayo. Magsabi lang po. Yung magsabi po kayo pag gusto nyong lingapin kayo. Sabi nga, hindi lang sa material na bagay, hindi lang sa pinansyal, kundi may mga kaukulan na yung paglingap ay maibibigay mo rin sa pamamagitan ng puso mo. Amen po ba yun? Sa pamamagitan ng tenga mo. Makinig ka, isang paglingap. Magmahal ka, isang paglingap. Magbigay ka, isang paglingap. Lahat po yan. May kaukulan na paglingap, may damdamin na pag-ibig na kailangan wag mamatay sa puso mo upang ang paglingap at pagmamahal mo ay hindi rin mamatay. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At magagawa lang po natin ang lahat ng ito sa pagtanggap po natin sa banal na Espiritu at ang Diyos ang mag-atas at mag-udyok sa bawat isa na gawin ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nawa po, sabi ko nga sa Panginoon, sobrang nagalak ako kagabi, na habang kinukuha ko po yung aking mga sampay, napakadami. Sabi ko, ang dami, 1 linggo naming damit. Ama, kaya ko pa ba? Dumulog po muna ako. Sabi ko, Ama, ipadama mo sa akin na kaya ko ito ng 3 oras. Kakasama kita. Sapagkat kung mag-start ako ng 6 o'clock, kailangan 9 o'clock, tapos na ako. Pag lumagpas doon, sigurado may mararamdaman ako sa katawan ko. Yan, kaya kung ito kinikwento sa inyo, para sabihin ko po sa inyo, paano nga ako mapapapayat ng aking mga dinadala kasama ko ang Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sabi ko, Ama, sabi ko, ituro mo sa akin kung anong una kong unahin na mas mabilis. Pasubali ko sa'yo, unahin mo mga puti. Plancha, ano po? Puti. Isunod mo na ngayon ang mga pantalon at mga damit na dikulay. At ihuli mo ay yung damit ng batang yon, yung bata. Sapagkat maiwan mo man yan, pwede mong balikan, kunti na lang. Subalit sabi nga, kapag inumpisahan mo, tapusin mo. Amen po ba yon? At buhay ang Diyos. Nagkaroon pa ng retreat. Tumawag ang aking anak, may magandang balita. So nagpuri muna ako. Iniwan ko naka-off yung plancha. Ama, parang hindi ko yata matatapos sa loob ng 3 oras. Magpupuri pa ako sa iyo. Pasubali ko sa iyo, anak, sulong magpuri ka. At matatapos mo sa loob ng 3 oras. Buhay pa ba ang Diyos? Saktong 9:00, tapos ako. Sabi ko, kapatid na Pearl, lakas ko. Sabi ko, ang lakas. Ama, salamat. Tinulungan niyo po ako. Salamat ha, salamat plancha ha, hindi ka nagloko. Lahat po yan, kahit wala silang tenga.
Dahil nakikita ng Diyos na lahat ng tumutupad para sa'yo, nakatulong mo, nakasama mo, pinasasalamatan mo. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, nawa po ang sarap-sarap. Ang sarap magsambit ng totoong paglingap. Sapagkat ang paglingap, hindi ito magagawa ng pagkatao lang. Kundi magagawa ito ng Diyos na kasama mo sa pamamagitan ng Espiritu na ipadarama mo sa puso mo. At upang higit na maramdaman ng bawat isa ang paglingap ng Diyos, ialis mo ang sarili mo para makalingap ka sa iba. Amen? Opo, yan pong iiwanan ko sa inyo. Ialis nyo ang sarili nyo para makalingap kayo sa iba. Sapagkat, kagaya sa akin, ang dami kong kailangan. Kung susuriin ko ang aking sarili, ang daming kulang. Subalit, kung ang isipin ko ang aking sarili, hindi ko rin magagawang lumingap para sa Diyos. Amen? Subalit dahil nararamdaman ko na kahit wala ako lahat yan, na nililingap ako ng Diyos, yung ibinibigay niya sa akin, ilingap ko para sa Kanya, sigurado, higit sa sapat ang ibibigay niya sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Yun lang sekreto. Tupdin niyo po, at magagalak po kayo. At yan po, ang sabi nga, doon ko ngayon nararamdaman na ang buhay pala hindi dibdiban. Dahil alam mo na pinili ka ng Diyos, inakay ka niya, binago niya, binahagi na ng Espiritu, ibig sabihin, pag-aari ka niya. So ilalagay ka niya sa ayos na hindi ka may stress, hindi ka mahihirapan, na sa paglagay mo lang bilang tao ay nahihirapan ka. Pangitain mo lang yun dahil tao ka. So balit sa katotohanan, pag ang Diyos na naghari sa'yo, hindi ka mahihirapan. Kaya ito po, sa harapan ninyo, nagpapatotoo po ako sa paglingap ng Diyos sa aming buhay, sa aming mag-ina, na sabi ko nga, binuhay niya ang aking anak sa aking sinapupunan, at pinahintulot niya na ako'y magdusa sa unang buhay. Subalit alam ko po, ang last nito, ang ending nito, is luwalhati. Muli po, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mami. Ang sabi nga po ni Mami, natandaan ko, forget yourself. Matutupad mo lahat ang biyaya at pagkaloob ng Panginoon upang ikaw ay makalingap ng totoo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, damhin po natin ang bawat at namnamin po natin ang bawat niluluwal ng ating mga kapatid sa dakong ito, sapagkat kung saganan sa kanila, hindi po nila kaya po yun. Sabi nga po, kapag daw po tayo nagbigay, sasabihin niyo po sa sarili niyo, bakit ko naman bibigyan si Kwan? Meron naman akong pamilya, sa kanila na lang. Subalit, hindi nga po yun ang kalooban ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoon, kapag lumingap ka ng hindi mo kaano-ano, higit sa ibinigay mo ang ibabalik niya. Buhay po ba ang Diyos? Mami, maraming salamat po sa paglingap niyo po sa amin na walang humpay sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Na kung sa ganang kayo po, Mami, hindi niyo po kakayanin yon. Sa patnubay at gabay ng Ama, buhay po ang Diyos, Mami. Salamat po. Ngayon naman po, para po alayan po tayo ng awitin at ating Panginoon, tinatawagan. Nandito na po ang ating minamahal na Apo Kunching. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Magsitayo po tayong lahat.